Hilonggo. Please subscribe And like. Ayan, magandang hapon po, no? Sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon, tanghali po sa inyong lahat. PBBM, so ay nagsagawa muna siya ng aerial inspection po sa mga nasalanta po ng bagyong Christine po, mga kababayan. So ayan po, kung makikita nyo mga kababayan, ayan, ang ating Pangulo ang nakasakay sa chopper niya, mga kababayan, at kasama yun dyan ang bagong DILG, mga kababayan, at iniikot po nila yung buong lugar sa Bicol po, mga kababayan, yung mga kababayan natin na nasalanta po ng bagyong Christine po. So tinitingnan po ng ating Pangulo kung ano bang masolusyon at magawa para mapigilan ang pagbaha sa lugar po ng Bicol, mga kababayan. So ito naman, mga kababayan, kung makikita nyo yan, yan yung mga relief goods at mga asset na pinadala po ni PBBM doon po sa Bicol, mga kababayan. At makikita naman natin ang Armed Forces of the Philippines, mga kapulisan, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, lahat na ahensya ng gobyerno po ni PBBM ay pinakilos niya na, no? So ito naman, ang pagdating po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Naga City po, mga kababayan. Sakay po ang Philippine Air Force, mga kababayan, na aeroplano. Ayan, so kasama niya po si Secretary Gilberto Teodoro po, mga kababayan, dumating sa may Naga City at sinalubong din po sila dyan, mga kababayan, ng Congressman Bella Puerte po, mga kababayan. So ang taga Camarines Sur, no? At makikita po natin diyan, mga kababayan, na may mga dala-dala po ang ating Pangulo para sa mga kababayan natin diyan sa may Bicol po, mga kababayan, no? Ayan, panoorin niyo po 'yan, mga kababayan. Ayan. So mali po ang sinasabi ng mga iba diyan, yung mga nagsasabi na walang action si PBBM. So ang ating Pangulo po, mga kababayan, gumagawa yan kaagad ng aksyon. Wala pang bagyo, alam na yan ng PBBM kung ano ang gagawin, mga kababayan. So binatikos lang talaga siya doon, mga kababayan, kasi siyempre nakita niya na medyo nagpa-meeting siya sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno kung ano bang mas magandang gawin para mapabilis, no? Humihingi siya ng opinion sa mga ahensya na sa gobyerno para mapabilis ang pagdala ng mga relief goods. At dahil may bagyo pa nga noon, mga kababayan, no, nung nagpa-meeting siya sa mga ahensya sa gobyerno ngayon, tinirada siya ng mga nasa kabila po, mga kababayan. So iwan ko na lang talaga bakit yan pa mag-isip yung mga nasa kabila, na sana pasalamatan natin na maagarang aksyon ang ginagawa kagad ng gobyerno ni PBBM. Pero kung ano-ano pang batikos ang natatanggap po ng Pangulo natin, mga kababayan. Alam naman natin, mga kababayan, na binanggit na rin ng congressman, no, na si Bella Puerte, na nagpapasalamat sa DSWD na wala pang bagyo, nandun na mga relief goods para sa mga kababayan sa Bicol, mga kababayan. So ganun kabilis ang ano ni PBBM, yung mga ahensya sa gobyerno. So balit hindi ko kasi nakikita ng mga nasa kabila, yan yung mga nagagalit kay PBBM. Ayan naman, mga kababayan, nakikita nyo talagang pinuntahan niya yung mga kababayan na pumipila po para sa mga relief goods. At siyempre, mga kababayan, may kasama ding cash assistant na ibinigay po ang ating Pangulo sa mga kababayan natin doon na salanta ng bagyong Christine po, mga kababayan. So mali po ang binabalita nila na wala pong action si PBBM sa nangyayari ngayon. Yan po, mga kababayan, ay isa sa mga fake news na ginagawa ko ngayon nila para talagang sirain si PBBM. Ang masaklap lang kasi dito, mga kababayan, meron tayo nakikita na mga kababayan natin na laging sinisisi kapag may mga ganitong sakuna na dumarating dito sa bansa natin. Laging nasisisi si PBBM na kasalanan doon ni PBBM kaya nagbaha dito sa bansa natin. Alam niyo po, mga kababayan, kahit sino naman ho sigurong presidente ang umupo ay ganun pa rin naman ho ang gagawin ninyo. Sisisihin nyo pa rin ang gobyerno. Alam niyo po, mga kababayan, ang nangyayari ho,
ha, sa lahat nating mga kababayan, bagyo yan, climate change kung tawagin natin, ano. Hindi ho natin alam yan, mga kababayan. Wala hong nakakaalam yan kahit sinong tao po, mga kababayan. Wala ho, di ako alam ni PBBM. Kung alam niya po na darating na yan, mas gusto pang pigilan niya ni PBBM, no, kung kaya lang pigilan, no. Kung kaya lang pigilan ni PBBM, pipigilan niya yan para wag lang dumating sa bansa natin ang mga ganyang sakuna. Pero wala hong nakakaalam yan, kahit sino po, kahit ikaw pa. Hindi mo alam yan na darating dito yan sa bansa natin. Nga lang kasi ang masaklap dito sa atin, hindi ho yan naintindihan. At alam nyo rin po ba, mga kababayan, kaya tayo binabaha, ay hindi lang ho yan kasalanan ho ng isang tao, kundi kasalanan ho nating lahat. Kasi hindi ho tayo marunong umingat sa ating mga kalikasan. Tulad na lang, mga kababayan, sa napakasimpleng pagtapon lang ng basura ay hindi ho natin magagawa. No? Dito ho lalo sa Maynila, mga kababayan. Kaya kunting ulan lang dito ay baha kagad. Dahil yan sa mga estero na napupulutan na ng basura, no? Ang mga estero natin. Kaya wag ho natin isisihan sa gobyerno. Dahil kasalanan na po nating mga tao yan, mga kababayan. So yun po, mga kababayan, tingnan nyo yan. Oh. Yan si PBBM po. Kung makikita nyo, mga kababayan, yan. Oh, yan po. Kasama po yung congressman ng Camarines Sur. O yan. Nagmi-meeting po sila, mga kababayan, sa mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyong Christine po, mga kababayan. Ayan. At siyempre po muna sa lahat nating mga kababayan, ano, yan naman po ay pagkatapos niyan ay punta naman si PBBM sa Albay, kasi magkalapit lang yan, Albay, Camarines Sur. So si PBBM po, wala na ho yan sa kanya yung mga politika. Outside na po yan sa politika si PBBM. Hindi na ho yan na dati magkalaban sila, no? Hindi na ho ganyan ang mag-isip ang ating Pangulo, no? Kahit naging kalaban ka niya kasi sakop ka ng Pilipinas, tutulungan ka pa rin ng gobyerno, mga kababayan. Wala na ho sa kanya yung politika. Outside na sa kanya ang politika. Gano'n naman talaga dapat, mga kababayan. Ewan ko na lang kasi sa kabila bakit panay pa ang paninira sa ating PBBM. Tapos ngayon pagka sila naman ang binalikan, mga kababayan, tapos sasabihin nila kinakawawa sila, mga kababayan. Sino ba talaga ang gumagawa ng issue? Sino ang naninira sa ating gobyerno ngayon? Sila naman, hindi naman ho si PBBM. Ano lang ho yun, mga kababayan. Pero si PBBM ho, wala ho tayo. Di ba nga, sinabihan pa si PBBM, sinalitaan, ugutin ng ulo, itatapon si Apo Lakay sa West Philippine Sea. Pero may narinig ba kayo na nagsalita si PBBM? Kay Sandro Marcos, siyempre. As anak siya, siguro, masakit sa kanya yun. Masakit sa kanya na marinig yung ganun na lolo at tatay mo gaganyunin ng pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kahit pasabihin mo na nagagalit ka dahil ikaw ang pangalawang pangulo, hindi mo dapat pa rin sabihin yun. Kasi actually wala naman ho siyang naririnig na pananalita galing mo mismo sa mga Marcoses. Wala hong sinasabi si PBBM o paninira na ginagawa ang mga Marcoses. Bagkus, sila nga ang madalas magsalita ng mga masasamang salita kay PBBM. Ang masaklap lang kasi dito sa mga didilis, mga kababayan, ngayon, pag pinansin sila at ginantihan sila ng mga supporters, ng mga loyalists sa ginagawa nila kay PBBM, pa-victim kaagad, mga kababayan. Sasabihin, biktima sila. No? Pero sila ang nag-una. Ganun ho ang ugali ng mga didilis po, mga kababayan. Alam naman natin na talagang napakabait ng pamilya Marcos. Noon pa naman, mga kababayan. Kahit anong sabihin nila yan, mga kababayan, adik, bangag si PBBM, wala naman ho silang patunay. Tagal na ho nilang sinasabi yan kay PBBM. Never naman ho nila napatunayan. Naglabas pa sila ng peking video, mga kababayan. Hanggang ngayon ho, wala ho silang na ipapakitang patunay na nagdudroga nga si PBBM. Ngayon naman gusto nila
utusan nila si PBBM magpa-drug test. Bakit? Yung panahon ba ni Duterte, mga kababayan, na sinunod niya ba yung utos na magpa-drug test ha? Di ba nga sabi ni Harry Roque, wala kayong karapatan na utusan ang Pangulo na magpa-drug test. Ngayon din yan, ganun din yan ngayon. Wala kayong karapatan na utusan si PBBM na magpa-drug test. Kung magpapa-drug test kayo, kayo na lang. Huwag na idamay ang Pangulo. Kasi matino naman ang isip ng Pangulo. Ano kayang mangyayari doon, mga kababayan, na isang mamamayang Pilipino o utusan si PBBM para lang magpa-drug test? Samantala, nung panahon ni Duterte, inutusan siya. Anong sabi ni Roque? Wala kayong karapatan na utusan ang Pangulo. Hayaan nyo siya kung nag-decide siya kung magpapadrug test siya o hindi. Kung hindi, wala kayong magagawa doon. Siya ang Pangulo. Ha? Wala kayong magagawa. Kahit sino, kahit ikaw. Wala akong karapatan na utusan kita na magpa-drug test. Kahit ikaw, didilis. Wala akong karapatan na utusan ka na magpa-drug test. Kahit ikaw, utusan mo ako, wala kang karapatan. Na utusan mo ako magpa-drug test. Sino ka ba? Ano ba kita? Inano ba kita? Diba? Ganun lang yan, mga kababayan. Oh? So ito po, mga kababayan, may post lang ako. Ayan, oh. Ayan sa may screen. Babasahin ko lang. Ito po, mga kababayan. Walang pinipili si PBBM na talo siya sa Bicol noong eleksyon. Pero nadi niya, ang mahalaga para sa kanya ay ang Pangulo at Pangulo ng Pilipinas at ng bawat isang Pilipino. Sa mga kababayan natin sa Naga City, the President is here. Di namin kayo pababayaan ayon sa ating Pangulong BBM. 'Di ba? Oh. Ano, mga kababayan? 'Di ba? Hindi niya pababayaan ang Naga City, mga kababayan. Ha? Wala nang politika dito kasi disaster ito, mga kababayan. Ayan pa, mayroon pa. Hindi nilinis ng anak mo ang pangalan mo. Mas pinatunayan niya kung anong klaseng pamilya kayo na magnanakaw, traidor, taksil sa kaibigan, kaya pala walang tumulong sa issue sa loob ng 30 years. Walang tumulong. Ayan, ganun ho mag-isip yung mga didilis, mga kababayan. Traidor daw sila. Sino ba unang kumalas? Sino ba unang kumalas? Diba sila? Paano sila tinaidor ni PBBM? Wala namang ginagawa ho ang pamilya Marcos sa kanila. Sila lang naman ang gumagawa ng isyo. Kasi nga, mga kababayan, kaya nagagalit yung mga Duterte. Sila mo yung bakit? Kuya, yung nag-post nito. Alam mo bakit? Hindi nila nahawakan sa liig eh. Hindi nila nahawakan eh. Di ba nga sabi ni Duterte, malinis ang pugo. Ayun, kay PBBM, pinabad yung pugo. Oh. Kasi gusto nila, matuloy pa rin siguro ang pugo kasi malaki siguro ang kitaan. Ngayon, ay daming anomalya na nangyayari sa pugo. China nga, mga kababayan, walang pugo dun eh. Ayaw nga ng China ng pugo eh. Tapos sasabihin ninyo, malinis ang pugo. Ayun po, mga kababayan, sa lahat nating mga kababayan sa nag-post nito. Kung walang nagawa ito si PBBM, yung tatay ni PBBM, bakit ang daming mga proyekto dito na hanggang ngayon ho ay napapakinabangan pa rin ng maraming Pilipino? Ikaw na lang ho ata ang bulag na walang alam, o dilat na bulag na wala talagang alam, o utak didilis talaga, no? Ganun talaga siguro, mga kababayan. Ito yung tao na to, yung hindi na-appreciate kung ano ang nagagawa ng gobyerno, mga kababayan. Basta galit siya, galit lang siya. Kahit magandang nagagawa ng gobyerno, basta galit siya, wala siyang pakialam. Ganun yan. Ganyan ho ang utak ng mga didiles. Siya po, maraming salamat po at magandang araw po. God bless. God bless.